Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Ang topic natin is, how do we get paid? Ano-ano nga ba yung mga paraan para kumita ka ng pera? Alam mo bang maraming paraan para kumita ka ng pera? In this video, 6 yung pag-uusapan natin. First is, pay per month. Yung tinatawag natin na salary or sweldo. Karamihan, ito ang source of income. Para kumita ka under this category, kailangan pumasok ka sa trabaho at least 8 hours a day, 5 days a week. Dahil sa technology ngayon, meron na ding mga kumpanya na pinapayagan ang mga empleyado nila na mag-work from home. Meaning, sa bahay na lang sila magtatrabaho. Pero still, require ka pa rin na magtrabaho for at least 8 hours in a day. Kasi under this category, you are trading your time and service to your employer or company. Alam mo bang ang mga mayayaman, they have multiple sources of income. Kaya kung gusto mong umasenso, dapat marami kang sources of income. Ano-ano nga ba yun? Alamin natin ang sikreto ng mga mayayaman sa mga susunod na categories. Second, pay per project. Under this category, yung mga consultant and freelancer. Naalala ko noong manager pa ako sa isang kumpanya. Pinag-uusapan nila ang consultant. Nasa 200,000 daw ang sweldo niya. That time, ang sweldo ng mga manager nasa 30,000 to 70,000 lang. So bakit sa consultant 200,000? Kasi ang mga consultant, they recommend improvement sa process or system ng kumpanya. Malaki ang bayad sa kanila kasi utak sila ng kumpanya at malaki ang naitutulong nila. Yung mga programmer din ang sample under this category. Binabayaran sila per project. Malaki ang bayad sa kanila kasi system ang ginagawa nila and automation. Meaning, malaki ang natitipid ng kumpanya kapag na-automate or nakagawa sila ng simplified system that will do the process. Number 3, pay by transaction. Sample nito is Lazada and Shopee. Every time na may sale na item, may kita. Another sample is sa mga bank, remittance center, at courier. Maliliit na charge pero dahil maraming transaction, malaki din ang kita. Number 4, pay by royalty. Ang sample dito ay sa franchise agreement. Halimbawa, McDo. Sa bawat branch ng McDo, may kita na 5.5% sa total income ang franchisor. Number 5, pay by recurring. Ang sample nito ay yung may mga membership or renewal per year, like sa gym. Under this category din yung mga subscription like PLDT. For 2 years, may monthly kang binabayaran. And number 6, pay by results. Under this category yung business. Ang nagustuhan ko sa business, compare mo sa job, walang limit yung income mo. Just this October, yung kinita ko ng isang buwan lang equivalent na sa 1-year income ko noong ako ay manager. Posible pala talaga yun? Kasi nga ang business, depende yan sa strategy mo. Last week nga narinig ko sa kagaya kong financial educator. Tinatanong niya yung kausap niya, busy ka? Anong gusto mo? Busy ka na walang pera o busy ka na may pera? Ang ibig niyang sabihin, lahat naman tayo busy. Pero ano ang pipiliin mo? Same effort pero yung isang option, mas malaki pwede mong kitain. Karamihan ka po sa pera or sakto lang ang budget. Kasi sa isang source of income lang nag-focus, sa job or trabaho. Ang difference, yung mayayaman, baligtad ginawa. They focus on business. Yun yung mga kategory na hindi pinapansin ng karamihan. Ang good news, alam mo bang pwede mong magawa lahat ng to kung magiging financial educator ka sa IMG kagaya ko? Pay per project, pay by transaction, pay by royalty, pay by recurring, and pay by results. To know more, you may check the link below or email me at roancelis@gmail.com. Please indicate in the subject, Financial Educator. Ang maganda sa IMG, pwede mong gawing part-time habang employed ka pa at pwede mo rin gawing online. Sabi nga, employees are overpaid at the start but underpaid for the rest of their lives. Entrepreneurs are underpaid at the start but overpaid for the rest of their lives. The solution? Start with a job, then end with a business. Kaya kung empleyado ka ngayon, find other sources of income. Do part-time business. I hope nakatulong sa inyo ang video na to.